Hallelujah. Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Tunay nga po na napakasarap nang tayo po ay nasa ilalim ng presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. Kanina pa lamang po sa ating pagpupuri sa Panginoon ay tunay po na alam ko na kayo din po ay nararamdaman po ninyo ang pagyakap, ang pagsama ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin sa hapon na ito. Amen? Tunay po na napakasarap na nasa presensya. Wala nang mas sasarap pa, wala nang mas sasaya pa. At na magkaroon tayo ng napakagandang worship service, mapayapa yung puso natin, no? Nararamdaman natin, nakasama natin ang Diyos. Ito po yung mga ganitong oras, yung talagang dapat na inaasam natin sa buong isang linggo, yung makaniig natin ng Panginoon in a very special way sa pamagitan ng ating buhay na pagsamba sa ating Diyos na dakila. Praise the Lord. Amen? So tutuloy po natin yung ating topic sa buong isang buwan ng January. Kung maalala po ninyo, ano po yung topic natin for the whole month of January, mga kapatid? Guidance of God. Tama po. Thank you, Sister PJ. Yan. One point para sa iyo. Praise the Lord. So, guidance or God's guidance. Yung ating unang topic sa ating first Sunday, it was living by God's guidance. O yung pamumuhay sa pamamagitan ng paggabay ng Diyos. Yung ating second week, last week po, pinag-aralan po natin o narinig po natin yung pong guided by God, yung benefits and consequence, yung benefits ng tayo po ay paghumihingi ng gabay sa Diyos. Meron pong mga good and mga ibig sabihin mga positive things, mga advantage na natatanggap natin when we abide in God's guidance. Meron din naman doon yung consequence o yung mga hindi magandang bunga, hindi magandang resulta kapag tayo daw po ay matigas ang ulo natin at hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, hindi tayo nagpapagabay sa Diyos. But this afternoon, sa araw na ito, sa hapon nito, nais nating pag-aralan ngayon yung embracing God's guidance. This is more on application. Sa lahat ng ating pinag-aralan mula doon sa umpisa, sa first Sunday, second Sunday, until this Sunday, itong hapon na to, this is more on application. Embracing God's guidance. Ang pagyakap sa gabay ng Diyos sa ating buhay. Tingnan natin kung paano tayong iniingatan ng Diyos at paano tayo magti-take advantage doon sa gabay ng Diyos sa ating buhay at paano naman natin ito ipapamuhay. How do we apply the guidance of God in our lives? Since nalaman natin na importante pala, napakaganda pala, na tayo ay ginagabayan ng Diyos, at tayo ay nagpapagabay sa Diyos, at ang kasunod nun, how do we apply that? So it's not only about what we know, it's not only about what we feel, but also how we apply it in our lives. Amen? So, hindi lamang more on knowledge, hindi lamang about knowing, hindi lamang about being or feeling, but also about doing, application. How do we apply these biblical principles in our daily lives? Pag-aralan po natin, sa first slide, tingnan po natin. Yan. So, ang first one po natin na dapat nating maintindihan, malaman natin ay, number one, acknowledging God's faithfulness in our lives. As we abide in God and as we ask the Lord to guide us in our daily lives, we have also to acknowledge His faithfulness. The word acknowledge meaning to recognize. To acknowledge means to know God deeply and to know God's faithfulness deeply and based on our personal experience. Hindi lamang natin alam na tapat ang Diyos, kundi dapat ay nararanasan natin ang Diyos. Nararanasan natin ang Kanyang katapatan sa buhay natin. Dito po sa Deuteronomy chapter 31, verse 8, sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi ng Diyos sa Kanyang sa mga Israelitas, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be
dismayed or do not be discouraged. Dito po sa aklat na ito ay ipinaalala ng salita ng Diyos sa mga taga-Israelitas kung gaano katapat ang Diyos sa kanila. Mula po sila na ay naging alipin sa bansang Ehipto for about 450 years. Imagine that. 450 years they were slave in Egypt. And then all of a sudden, when God heard their cry, their voice, God raised up Moses, the leader of Israel. Pinadala ng Diyos si Moses sa Ehipto para nang sa gayon, siya po ang mag-lead sa bayan ng Israel na umalis sa Egypt para magpunta doon sa wilderness o sa ilang, papunta doon sa promised land. No? So pinaalala ng Diyos sa kanila na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng katapatan ng Diyos sa kanyang covenant yung kanyang covenant with Abraham, God's covenant with Isaac, God's covenant with Jacob, at lahat ng kanyang pangako sa bansang Israel ay kanyang tinutupad. Hindi siya lumimot, hindi niya kinalimutan, hindi niya tinalikuran ang kanyang mga pangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at sa kanilang mga anak. In other words, ganun po katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen? Tingnan po natin, next slide. Sabi roon, God assures His people, in this book of Deuteronomy, God assures His people that He goes before them, promising His constant presence and guidance. He invites them not to fear or to be discouraged, for He is with them. God is faithful to the people of Israel, and God is faithful to you. Amen? Ang Diyos ay matapat po sa atin. Ang kadalasan ng problema, nalilimutan natin ang katapatan ng Diyos. Kapag tayo po ay may problema, may mga pagsubok na hinaharap sa ating buhay, hindi natin nakikita ang katapatan ng Diyos. Madali tayong nakakalimot sa katapatan ng Diyos. Ang mga Israelitas, nung sila po ay tatawid na doon po sa Red Sea, hinahabol po sila ng mga Egyptian soldiers. Kasi ayaw silang paalisin ni Pharaoh. Kasi pag umalis ang mga Israelites sa Egypt, wala na silang slave. So nagbago yung isip ni Pharaoh, sabi niya sa kanyang mga sundalo, habulin niyo sila. So hinabol ng mga Egyptian soldier, yung mga Israelites. And then nung time na yon, sila po ay tatawid na doon sa Red Sea. So nakita nila, wala na silang tatapuhan. Pag tumingin sila sa likuran nila, naroon ang sangkaterbang sundalo. Yung Egyptian soldiers, hinahabol sila. May mga espada, palaso, sibat, granada, baril. Walang granada, baril. Ano? Espada at sibat. Susugurin na sila. Nasa likuran nila, hinahabol sila. And then, sa kanan nila, bundok. Wala silang makakyatan. Talampas, bundok. Sa kaliwa nila, bundok. Sa harapan nila, Red Sea, dagat. Wala silang patutungahan. Kahit saan sila pumunta. Puro may kalaban dito, may bundok dito, may bundok dito, may dagat dito. Kaya sabi nila, wala na silang maangal, wala silang mapagtagpuhan, wala silang mapupuntahan. They turn their attention to Moses. And sabi nila kay Moses, Moses, ano ka ba naman? Ang ganda-ganda ng buhay namin sa Egypt. Maghapon, magdamag kami doon, nagtatrabaho, nagbubuhat kami ng malaking bato, bumagawa kami ng mga gusali para sa Pharaoh. Hindi kami pinapakain doon, pero mas gusto namin doon. Dinala mo kami dito sa wilderness, dito sa ilang, dito mo lang kami mamamatay. Gusto namin bumalik doon sa Egypt. Sabi nila. Tiningnan ulit nila yung mga sundalo. Nako, papalapit na yung mga sundalo, Egyptian soldiers, Red Sea, bundok. Sabi nila, Moses, saan kami pupunta? Dinala mo ba kami para dito kami mamatay? And God told Moses to speak to the Israelites. Sabi ng Diyos kay Moses, tell them not to look back. Tell them not to look besides, not to see their right side, not to look at their left side, not to look forward, not to see the Red Sea, but tell them to look up. Because God's faithfulness is always there. Hindi nagpabago ang pangako ng Diyos at ang katapatan ng Diyos. Minsan tayo ganon, tulad tayo ng mga Israelites, tinitingnan natin yung
nakaraan, tinitingnan natin yung problema, tinitingnan natin yung pagsubok, tinitingnan natin yung mga trials, tinitingnan natin yung mga mahihirap na situation, tinitingnan natin na naman yung mga problema bukas, next week, next month. Lagi tayong nakapokus sa kung ano yung problema. Pero never natin nakita yung kung gaano kadakila, kung gaano kalaki ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Mga mahal na kapatid, sa gabing ito, ang nais ng Diyos ay maalala natin kung gaano siya katapat sa ating buhay. The fact na nandito ka ngayon, nakaupo at nakikinig sa kanyang mga salita, that is the evidence that God is faithful in your life. Matapat ang Diyos sa buhay mo. And God's sustaining grace would always abide in you. Kahit anong mangyari, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nun, God will never leave us nor forsake us. Lagi tayong kasama, lagi tayong sinasamahan ng Diyos. Hindi tayo iiwanan ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. God's promise is true, God's faithfulness is true para sa ating lahat, mga kapatid. Kapag tiningnan natin, sino dito yung may piso, may barya? May barya kayo dyan? Wala ako eh. So pag yung piso, let's for example, this is the 1 peso, okay? At kapag ito po ay sumisimbolo ng problema. Pagka malayo, pagka inilayo mo siya, example ito yung Christmas tree na yan, at andito yung piso, so makikita mo pa rin yung Christmas tree. Pero pagka nilapit mo yung piso sa'yo, nilapit mo nakita mo na yung piso, natakpan na yung mata mo, ng piso at hindi mo nakita yung kagandahan ng Christmas tree. The same thing. Kapag lagi tayo nakapokus sa mga problema natin, mas inilalapit natin yung mga problema natin sa ating mga mata, hindi na natin nakikita ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, panahon na para hindi kayo mag-focus sa kung ano yung mga negative things. It's about time to focus on God's goodness, God's faithfulness in your life. Amen? Tuloy po tayo. Next slide. Tingnan niyo po ito. Alam niyo yung bundok na to? Sino nakakaalam ng bundok na to? Dami kasing bundok sa Pilipinas eh. But this is one of the highest mountain, highest peak in the Philippines. Baka alam ng mga teacher dito. What is the highest peak in the Philippines? Highest mountain in the Philippines. Hindi po Mayon. What is this? Sa Davao? Mount Lola. Mount Lola. Mount Apo. Mount Apo. Yes, sa Davao. Sino sabi nun? Yan, si Teacher Evelyn. Yes, sa Davao. Baka taga-ron po kayo. Ayun pala eh, alam niya. Kaya pala, nakikita ko nga dyan yung bahay niyo eh. Yan, kita yung bahay niyo. This is Mount Apo in Davao. Alright? At kung mapapasin po ninyo, hindi ko na ito naman yung sa ating gitna, ito yung mga mountaineers. Umaakit sila ng bundok. Ako nasubukan ko po mag-mountain hiking, no? Nasubukan ko po 'yan. Ang bigat ng mga bag pala na dinadala nila. Grabe, malaki pa sa akin. Ang lalaki ng mga bag. Hindi ko kayang mag-mountaineer o mag-mountain climbing ng ganyang kahaba o ganyang katagal. So they will, dadaan sila doon sa trekking o yung mga trails na yan, dadaanan nila yan. And you know what? Etong mga foreigners na to, yung mga mahilig, mga enthusiasts sa mountain climbing, mga mountain climbing enthusiasts. Alam po ba ninyo kung bakit sila nagtatagumpay sa kanilang pag-akyat sa bundok? Siguro dahil mayroon na silang experience at karanasan, mahabang training, no, sa pag-akyat ng mga bundok. Pero alam niyo po ba, ang pinakasikreto kung bakit nagtatagumpay sila o nakakakyat sila sa mga ganyang klase ng bundok, it is because of guide. Meron silang inuupahan ng mga guide, tao, na mas kabisado ang bundok na ito kaysa sa kanila. In other words, yung mga taong ito, yung mga native dyan sa Mount Apo, sila yung mas nakakaalam ng mga pasikot-sikot at yung mga daan, yung mga shortcut na daan, papunta doon sa pinakatuktok, doon sa pinaka-peak ng Mount Apo.
In other words, hindi sila nakadepende sa kanilang mga strength, sa kanilang mga ability, sa kanilang knowledge, sa kanilang mga instrument, but they also need to depend on their guide. Sa kanilang guide. May guide sila. The same thing with us. We will always climb mountains. Laging may mga matataas na bundok sa ating harapan. We need to climb. Pero huwag kang magdepende sa sarili mong kakayanan, not on your skill, not on your ability, not on your wisdom, not on your education, not on your money, not on your job. You have to depend on God's guidance. Amen po ba? Nais mong makaakyat sa taluktok ng bundok, mga problema sa buhay mo, nais mong mapagtagumpayan, you depend on God's guidance. No other than that. Praise the Lord. Amen? Next slide. Application. Ito po yung ating application sa first point. Trust in God's faithfulness. Magtiwala tayo sa katapatan ng Diyos. Pangalawa, overcome fear and discouragement. You have to overcome. Kailangan mo mapagtagumpayan yung mga takot at mga discouragement. Lahat naman tayo nagkakaroon ng mga fear and discouragement. Sino ba ditong walang kinakatakutan? Meron ba natatakot? Takot sa multo, takot sa ahas, meron akong kakilala, maangas Talagang buruso, laki ng katawan. Puro tato, ang daming tato. Mga agila, mga ahas, cobra, leon. Dami, Pati noo may tato pa. Maangas ako. Doon sa noo niya, maangas ako. Ganun, no? Dito, kadena. Tapos, isang araw, magkakasama kami. Biglang may dumaan na maliit na, maliit na, anong tawag doon? Daga. Bubuit. Pagdaan ng daga, ay, daga! Ang laki-laking tao takot sa daga. Pero siga sa lugar nila. Pag nalalasing, sino matapang dito? Sino mong siga dito? Nangahamon ng suntukan Nangahamon ng suntukan po. May samurai. Totoo po, may samurai. Tinatawag niya lahat ng mga siga doon. Gusto ko na lumabas Hindi, joke lang. Pero nung nakita nung daga, ay, daga! Takot pala sa daga. Nasaan ba ako? Nawala na ako. Yun, overcome your fear. Yeah? PJ kasi. Overcome your fear. Ipaglabanan natin ang ating takot at ang ating mga discouragements. Huwag kang padadaig sa discouragement. Tandaan ninyo, hindi lang ikaw na di-discourage. Lahat ng tao ay dumadaan sa level na yan. Di-discourage din. At kung minsan yung mga discouragement, it's a part of life. Part of God's plan para ma-develop ang iyong character. Para ma-develop ang iyong patience, ang iyong endurance, perseverance, pagtitiis, at higit sa lahat, ma-develop ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. So, every time na may problema at madi-discourage ka, thank be to God. Lord, thank you. Thank you sa discouragement. Kasi yung araw na yon, yung oras na yon, God is developing you into the person that God wants you to become. Amen? Next, seek God's guidance. Of course, kapag kailangan natin ng tulong ng Diyos, acknowledge God's guidance, acknowledge God's faithfulness, and also seek God's guidance. Pangalawa po, second main point. Yan. Number 2, embracing God's wisdom. Sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sabi, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Sabi, pinaalala dito ng ating Panginoon na huwag tayong magtitiwala sa sarili nating galing, sa sarili nating kakayanan, sapagkat ang ating kakayanan, ang ating galing, ang ating wisdom, lahat ng yan ay limited. Amen? Pero mayroong unlimited wisdom, at yun ang wisdom from God. When we depend on ourselves, tinuturuan natin ang ating mga sarili na ma-fail. We are actually teaching ourselves to fail when we always depend on ourselves. Kaya sabi dito ng Biblia,
do not depend on your heart. Do not depend on your understanding. No? Submit to God. Do not lean on your understanding, but submit to God. The best way to find God's guidance is to submit your will to God's will. Sapagkat mas dakila ang plano ng Diyos kaysa sa plano mo para sa iyong buhay. Kailangan yung plano mo ay naka-align sa Diyos. Hindi ikaw ang nagmamaniubra, hindi ikaw ang dapat na nasusunod sa plano mo. Kasi may ibang plano ang Diyos eh. Kapag ka sinunod mo yung sarili mong plano, hindi naka-align sa kagustuhan ng Panginoon, mabibigo ka, kapatid. Kahit anong ganda pa ng ambisyon mo, kahit ano pang ganda ng plano mo, but if that plan, if your ambition is not aligned to the will of God, to the ultimate plan of God in your life, hindi po iyon magmamaterialize. Only God's will win. Only God's will materialize in your life. The best way to do is to find and discover the will of God in your life. Para saan ka ba? Para saan ba buhay mo? Ano ba yung purpose mo sa mundong ito? You seek God. At ipaalam sa iyo ng Panginoon, ano ba yung nais ng Diyos na para sa iyo? Ano ba yung plano ng Diyos sa buhay mo? I-guide ka ng Panginoon sa tamang mga tao, sa tamang mga kasama, sa mga tao magbibigay sa iyo ng counsel, biblical counsel, spiritual counseling, spiritual prayer, spiritual wisdom, so that you will find the perfect will of God in your life. Hallelujah, amen? Next po, next slide. Tingnan niyo po yung, okay, next, mahaba na to. So punta tayo sa picture. Mas maganda to eh, yan. Look at this picture. Ito napansinin niyo to. This is a captain, and he was steering, nasa ano po siya, steering wheel nung kanyang bangka, ng malaking barko. At kung mapapasin nyo, nasa gitna siya hindi ng bundok, ng bagyo, no? Nasa dagat siya, at nakasalubong sila ng bagyo, napakalakas na bagyo. At yun alam nyo po, kung yung captain na yan ay magdidepende lang sa kanyang sariling talino at sariling kakayanan, I'm sure, hindi siya makakasurvive. Mabibigo siya, lulubog yung kanyang barko na kanyang minamanage o minamaneho niya yung barko. Nasa steering wheel siya, no? Di ba? Ang laki ng steering wheel. So, anong dapat gawin nung lalaking ito? Anong dapat gawin ng captain na to? Po, mga kapatid. Anong kailangan gawin ng captain na ito para makasurvive siya? Nasa gitnaan siya ng Pacific Ocean at nariyan siya, may bagyo, no? Nasa gitna siya ng bagyo. Ilang minuto na lang, lulubog na yung barko. Ang kailangan gawin ng kapitan na to para makasurvive siya ay hindi magtiwala sa kanyang tapang o galing o talino, kundi kailangan niya magtiwala doon sa kanyang navigation tools. Navigation tool. Ang mga kapitan ng barko, yung mga nag-aral ng nautical engineering, meron silang mga tinatawag na mga navigation tools, yung mga map, mga compass, marami yan, no? And he has to depend on those tools to survive. The same thing with God. Kapag tayo ay sobrang tingin sa sarili natin, magaling tayo, tingin natin sa sarili natin, kaya natin to, kaya ko to. No? That is the time we will fail. But if we will depend on God's tools, God's guidance, we won't fail. At nakita ninyo yung second picture dito. Of course, this is imaginary, no? Nakita niyo po siya, mayroon ding captain, mayroon ding wheel, a steering wheel, and he was with Jesus. He is with Jesus. Amen po ba? Hindi yan si Rudy Fernandez. Si Jesus po yan. At naalala ko ang mensahe ng Panginoon, no? I was trying to meditate upon these words and this picture. Naalala ko lamang, no? Minsan, bakit nga ba tayo, napaisip lang ako, bakit nga ba tayo dumaraan sa mga mahihirap na situation sa buhay natin? Bakit may mga time na nagkakasakit ang ating mga mahal sa buhay? Bakit may mga time na nagkakaproblema tayo? Nagkakaproblema sa pamilya? Merong conflict between husband and wife. Merong conflict between the parents and the children. Bakit may mga problema sa church? Bakit may problema sa workplace? Bakit tayo dumaranas ng mga problema sa buhay that we can consider them as storms of life? Bakit ipinaparanas tayo
bakit ipinaparanas sa atin ng Diyos yung mga storms in our life? Well, tinanong ko rin ng Diyos tungkol dyan. At God impressed me this. Sabi niya, and realize, hindi ipinangako ng Diyos sa atin ang buhay na walang bagyo. Amen? Hindi ipinangako sa atin ng Diyos ang buhay na walang bagyo. Pero ipinangako niya sa atin, nakasama niya tayo sa bagyo. Amen? Ipinangako niya sa atin, nasasamahan niya tayo sa barko. Sasamahan niya tayo sa bangka. Sasamahan niya tayo sa paglalakbay. Hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay. Kaya ibig sabihin, kahit na dumaan tayo sa mga bagyo ng buhay, Jesus is with us. Hallelujah. Kaya walang dahilan para sumuko ka. Walang dahilan para mag-give up ka. Walang dahilan para mag-stop ka, mag-quit ka. Because God is always with you. Malalampasan mo yung mga bagyo sa buhay mo. God is with you. Amen po ba? Pangatlo po. Next po. Meron tayong application dyan. Ang application, surrender your plans to God. Isuko mo sa Diyos ang iyong plano. The Bible says, ang plano ng Diyos ay hindi katulad ng plano ng tao. God's will, God's mind, God's plan is different from our plan. Yung plano natin laging palpak. Maniwala ka sa akin, kapatid. Ang plano ng tao laging mali, laging palpak. Kasi selfish tayo eh. This is our nature, selfish. Makasarili tayo. So, ang laging nangyayari, plano natin always palpak. But if you surrender your plans to God, sabihin mo, Lord, this is my plan. Pero ano ba ang plano mo sa akin? I will obey your plan in my life. Next, number 2, seek godly counsel. Humingi tayo ng mga biblical advice, mga spiritual advice sa ating mga pastors, sa ating mga leaders. They will be very happy to give us biblical, spiritual advice. At ipapanalangin pa nila tayo. Pangatlo, study and apply God's Word. Patuloy tayo na mag-aral to deepen our knowledge about the Word of God. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. And this is the last, number 3. Number 3, impacting the world for Christ. Impacting the world for Christ. Let's review. Ano yung number 1? Acknowledge God's faithfulness. Pangalawa, embracing God's wisdom. Pangatlo, impacting the world for Christ. Ibig sabihin ng impacting the world for Christ, ibig sabihin, yung buhay mo dapat ay mayroong magandang epekto, mayroong magandang impact sa community, sa ibang tao. Okay? Sabi rito sa Matthew chapter 5, 13 to 16, sabi, you are the salt of the earth, you are the light of the world. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Alam niyo po, gusto niyo pong mag-praise the Lord ang mga kapitbahay ninyo? Gusto niyo pong mag-amen, mag-hallelujah ang nanay at tatay niyo? Mga anak, mga kabataan dito? Kailangan makita sa buhay niyo na talagang binago kayo ng Panginoon. Pag uwi niyo sa bahay ninyo, sasabihin ng nanay at tatay niyo, praise the Lord! Ang bait ng anak ko. Napapa-amen. Di ba? Dati, no, late ka nang umuwi sa bahay kasi laboy ka lang ng laboy. Ngayon, umuwi ka na, galing ka na sa church. Praise the Lord. Di ba? Kung noon, ang inaatupag mo lang ay bisyo, alak, sigarilyo. Ngayon, naatupag mo na yung, nagbabasa ka na ng Bible, nananalangin ka na, ipinapanalangin mo na yung pamilya mo. Aba, sasabihin ng asawa mo, sasabihin ng mga kapitbahay mo, praise the Lord, nagbago na si Barok. Kung dati, kung dati ay marites ka,
Mare, anong latest? Diba? Dati, ang galing-galing mong mag-chismis. Ngayon, ang chismis mo na, brother, sister, mga kapitbahay, alam niyo ba, mahal kayo ni Jesus. Dati, chinichismis mo yung kapitbahay mo. Ngayon, ang chinichismis mo na kung paano binago ka ng Diyos, ang mga kabutihang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Sinasabi mo sa mga kapitbahay mo, mga kapitbahay, mahal ako ni Jesus. Mahal ka rin ni Jesus. Sabihin ng mga kapitbahay mo, praise the Lord, ang bait na ni Inday. Hindi na chismosa si Inday. Hallelujah! May Inday ba dito? Sorry, Inday. Sorry, Inday. Hindi ko sinasadya. Mag-usap na lang tayo mamaya. Tingnan po natin yung picture dito. Sabi, okay. Sige po, one more. Yan. Nakita niyo po yung ilaw na to? Ilaw ng sanlibutan. Yan. Yung ilaw, siyempre, kapag nagsindi ka ng ilaw, anong gagawin mo? Alagyan mo takluban mo. Nagsindi ka ng brown out, diba? Walang kuryente. Nagsindi ka ng kandila, tapos tinakpan mo. Ano ka? Hello? Diba? May problema sa isip pag gano'n, diba? Kaya ka nga nagsindi ng kandila, ng ilaw, kasi gusto mong magliwanag. The same thing with us, mga kapatid. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Ayaw ng Diyos na takluban natin ang ilaw na yan. Huwag niyong tatakluban ang ilaw ninyo. Hayaan niyong magliwanag ang inyong buhay. Hayaan niyong makita ng ibang tao, ng kapitbahay niyo, na nagliliwanag si Jesus sa buhay mo. Hayaan mo sa pamamagitan ng iyong buhay na binago ng Diyos, sila din ay makakilala sa Panginoon. Sila din ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Sila din ay magkaroon ng kapatawaran sa pamamagitan ng buhay mo na naging testimony, naging patotoo upang sila ay makalapit sa Diyos. Ikaw ngayon ang ilaw ng sanlibutan. Gusto ng Diyos gamitin ka na magsilbing liwanag sa ibang tao. Amen po ba? Sa last po natin, yan, application. Let your actions align with your faith, being known for your honesty, kindness, and compassion, reflecting the character of Christ. Ayan, sabi doon, maging honest tayo, maging mabait, hindi lang mukhang mabait. Ako po lagi napapagkamalang mukhang mabait. Pero dapat hindi lang tayo mukhang mabait, dapat talagang totoong mabait. Amen po ba? Kasi kapag mukhang mabait lang yun, baka sabihin, sana kunin ka na ni Lord. Dapat talagang totoong mabait. Compassionate, reflecting the character of Christ. Number 2, strive to be positive. Influence and share the love and hope of Christ. And lastly, of course, number 3, look for opportunities to serve others selflessly, demonstrating Christ's love through practical deeds. Kaya ba natin yon? Of course, kaya natin. Dahil nasa puso natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon.